Oh, nandiyan pala kayo? Hanip sa intro, kala mo magang kay ganda no? In today's vlog, ikikwento ko kung paano ako napadpad dito sa Japan. So, konting backstory. Nung 2015, naimbitahan ako ni mama na kung gusto ko raw bang pumunta dito sa Japan. And syempre, ako naman umuo ko agad kasi pangarap kong makapunta dito sa Japan. Kung may bansa ako na gustong mapuntahan, it's either Korea or Japan. Maraming way para makapunta ka dito sa Japan, and ang tingin kong pinaka-common is yung pagiging trainee or pagiging student, in which pagiging student yung napili kong way para makapasok dito sa Japan. Ang nangyari is may kakilala si mama, nakatrabaho niya dati, nakapagtayo ng isang agency na nagpa-process ng gustong maging student dito sa Japan. And yung agency na yun yung napili namin para mag-process ng mga papeles ko papunta dito sa Japan. I can't give exact figure pero kulang-kulang nasa 200 to 250,000 roughly. Hindi ako sigurado pero naglalaro kasi sa 60 to 70 lapad. So yung agency na yun yung nag-ayos ng papel, naghanap ng school, and may 3 months din sila na pwede ka mag-aral dun sa center nila ng Japanese. I think twice a week yata. And to be honest, marami rin naman akong natutunan. Magagaling yung mga nagtuturo dun sa center nila, kaya lang sana mas pinag-igihan ko pa yung pag-aaral ko ng Japanese kasi talagang malaking advantage na pupunta ka dito sa Japan na marunong ka na kahit papano ng basic conversation. Yun nga lang, hindi siya naging realistic para sa akin ng mga oras na yun kasi nga from Pampanga luluwas ka pa ng Manila and galing ka pa sa work ng panggabi, so yun. So pagdating ko dito, sobrang amazed talaga ako. Sobrang ganda ng Japan at malayong-malayo talaga sa Pinas. Malinis, tahimik, tsaka magagalang yung mga tao. Isang malaking part ng culture ng Japanese is yung pagiging polite nila. Mismo sa language pa lang nila, may level na agad ng politeness. So one thing na gusto ko dito sa Japan is yung pagiging safe ng lugar. Especially sa mga establishments like cafe or fast food. Pwede mong iwan yung gamit mo. And especially gadget. For example, sa ibabaw ng mesa. Pwede mo siyang iwan na hindi ka kakabahan na pagbalik mo wala na. Siguro one of the reasons is madali nilang mahuli kasi ang daming camera dito. Hindi ko alam specifically pero ganun siya kasi. Isa pang nagustuhan ko dito is yung transportation nila. Maraming nagko-commute dito using train kasi sobrang efficient ng train system nila. Ang init, buisit. Nagpolo-polo pa kasi ako eh. Actually, ginagaya ko lang yung mga pormahan ng mga Hapon ngayon, no? Ngayong summer kasi usually nagpo-polo shirt sila na hindi ko maintindihan. Pero mainit pala, hindi ko na uulitin. Isa sa mga naging struggles ko dito sa Japan is yung language barrier. Kasi sabi ko nga kanina, kung sineryoso ko yung pag-aaral ng Japanese within those 3 months, at least makapag basic conversation man lang, malaki yung opportunity ko na makahanap ng mas magandang part-time job. Hindi rin naman masama yung una kong naging part-time job, which is bed making. Kaya lang, mas marami sanang opportunity in regard sa paghahanap ng part-time job dito sa Japan. So, para sa akin lang ang pinaka magandang part-time job para sa akin is yung panggabi sa isang logistics, specifically sa Yamato.
Sa Yamato kasi pumapatak ka ng 1,600 yen. Mas mataas sana yung magiging sahod ko kung sa logistics, ganyan. Sa Yamato ako nakapasok nung umpisa. Ang hirap din kasi magtrabaho minsan pag hindi mo naiintindihan yung mga bagay-bagay. Katulad nung sa hotel nga, every morning meron silang tinatawag na chore, which is meeting. Nagmi-meeting sila ng mga gagawin nila sa buong maghapon. I mean, kahit may alam ko sa basic conversation, hindi mo pa rin siya buong maiintindihan, pero at least magkaka-idea ka. I mean, yung progression ng learning mo sa Japanese, tuloy-tuloy. So, isa pang naging struggle is yung pagkakaiba ng kultura. Una, ang mga Japanese ay disiplinado, especially sa oras. Ayaw nila ng late. And ayaw nila ng pala absent. Well, kahit sa atin naman din, pero 'di ba? Meron tayong tinatawag na Filipino time. Dito hindi makakalusot 'yun, I think. Aminado ako nung nasa Pilipinas, medyo hindi ako nalilate, pero alam mo yung sakto lagi sa oras. Dito at least 15 minutes before the time dapat nandun ka na sa work. Nahihirapan akong mag-adjust nung una, pero eventually, yun nga, parang mas maganda na rin na nauuna ka sa work. Kasi nga, para sa akin, at least 30 minutes before the time, parang naihahanda ko yung sarili ko na magtatrabaho na. Parang naging ganun na yung thinking ko. Neto lang last week, lumabas ako kasama yung mga coworkers ko, and in-approach ako na isang Japanese na medyo kabady ko na rin. Mahilig kasi ako pag hindi ko maintindihan na nagsasabi ng parang pakiulit nga, parang ganun. Ano kasi yun? Parang ganun. Medyo rude sa kanila kasi para ka raw nanggahamon ng away. Hindi ko alam kung specific lang dito sa lugar ko na yung is rude, or kahit sa Tokyo ganun din. Pero yun nga, in-approach niya ako na medyo palitan ko na lang daw ng or ng moichido, ibig sabihin pakiulit. Nakakatawa lang kasi yung papalitan mo ng which is yun nga, cultural differences. So that's it guys, yun ang kwento kung paano ako nakapunta sa Japan. Kung ikaw yung tipo na gusto mo ng peaceful and quiet na lugar, I can recommend Japan. So hanggang sa susunod na video na lang ulit.